Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Sabi nga ng Itbulaga, bawal ang judgmental. So, sa panahon po natin ngayon, no, lalo na sa social media, ay sobrang talamak po, no, yung mga taong judgmental. May makita lang post na hindi maganda o masama sa isang tao, talaga namang lahat, no, nagko-comment ng kung ano-anong masasakit na salita. So nilalait pa kung minsan yung taong nasa social media. So sa panahon po ng yon, sa panahon po ng ating Panginoong Yesus, no, ganun din po, di ba? Hindi, bagamat hindi pa uso yung social media, ito actual naman to nung panahon ng ating Panginoong Yesus. So nagkakagulo yung mga lalaki. Ito ay isang popular, no, sa Bible. Nagkakagulo sila dahil may nakita silang isang babae na nangalunya o nagprostitute, no, kasi nung panahon po yon, bawal na bawal yung mga lunya yung babae. At kung mahuli siya, di ba? Kung mahuli siya, ay siguradong babatuin siya. So pag binato siya, ay aabot pa, no, hanggang sa mamatay na yung babaeng nangalunya. Kaya habang nagkakagulo sila, dumating ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi na, ano bang nangyari dyan? Sagot ng mga kalalakihan doon, nakita namin itong babae na to nangangalunya. Kaya ayon sa kautusan, at totoo naman kautusan nung panahon po yun, no? Ayon sa kautusan, kailangan siyang batuhin ng bato hanggang sa mamatay. So kung titignan po natin, napakasakit na, no? Unti-unti kang binabato, siyempre masusugat ka, mawawalan ka ng malay, hanggang sa mamamatay ka na. Sobrang sakit po, physically, no? Subalit ano ang sabi ng Panginoon sa mga taong nambabato dahil nakita nila yung babaeng nangangalunya? Sabi sa 1 chapter 8 verse 7, ang walang kasalanan siyang unang bumato. So dahil doon, no, kahit sabihin natin kautusan to, wala pong bumato ni isa, hanggang sa umalis na lang ng isa-isa yung mga lalaking babatuin sana yung babae. So sa panahon po natin ngayon, no, hindi man talaga physically binabato ng bato yung mga tao nga hindi naman nila kakilala, di ba? Hindi naman kakilala kung manlait ay wagas, no? Akala mo wala silang kasalanan, di ba? Talaga pong hinuhubaran, talagang inaapakan yung taong nai-issue sa social media. Ang masama nito, kahit hindi nila kakilala, hindi nila maalam ang background ng taong na to, hindi nila alam kung ano ang totoong nangyari, basta na lang binabato o ginajudge ng mga tao. Kaya ang paalala po ng ating Panginoong Yesus, lahat po tayo may kasalanan, di ba? Stop, no? Stop. Tigilan yung pagbabato sa social media ng mga taong nasasangkot sa mga issue. Kaya yung iba, talaga namang makita natin, sobrang tapang po sa social media, di ba? Ang iba talagang pinipilit nila, hindi ako ang tama, hindi ako ang tama, ako ang kailangan masusunod. Ako yung magaling, di ba? Ang yabang-yabang pa. Marami pong ganon ngayon sa panahon natin sa social media. Kaya ang paalala ng Panginoong Yesus, yung humility o maging makatao po tayo. Step back, no? Tumigil muna tayo, hakbang tayo pabalik, no? Kumbaga, be humble. Hayaan po natin kung may mga issue at alam natin sa ating mga sarili na hindi rin naman po tayo perfecto. Marami rin po tayong mga pagkakasala at pagkukulang sa ating buhay. Kaya marapat lang po, no, kung may makita kayo sa social media na nilalait-lait ang isang tao nga nasa issue, wag na po kayong makisawsaw. Di ba? Dahil kagaya ng sabi ng Panginoong Yesus, ang unang bumato dyan ay yung taong walang kasalanan. Lahat naman po tayo may kasalanan, di ba? Kaya hayaan na lang po natin, no? Huwag na po tayong makisawsaw kung anumang
issue, lalo na ang mga nagtitrending ngayon sa mga personalidad sa Facebook, no, sa lahat ng platform ng social media. Huwag mo nang ipilit yung sa'yo. Alam na sugado sasabihin mo ikaw yung tama, kahit sa mata ng marami ay mali ka naman, di ba? So yun lang po, no. Kailangan po stay humble po tayo. Huwag tayong puro judgmental. Manatili po tayo maging makatao, dahil kung isa kang Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, kung may mga masasakit na nagsasalita sa social media, yun na nga, nilalahit ka, halos sobrahan na yung pagkatao mo, durugin ka na, hayaan mo lang, no? Hayaan mo lang sila, at magsasawa din yan, lalo na kung wala nang pumapansin sa kanila. Maging silent ka na lang po. Yan ay senyales na ikaw ay humble na tao at hindi pumapatol sa mga taong sobrang tiwala, sobrang yabang, at sobrang mataas, no, ang tingin nila sa kanilang sarili. Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso at isipan sa pang-araw-araw nating buhay sa makatuwid. Sabi ng ating Panginoong Hesus, be humble at huwag nang papatol sa mga taong mayayabang. Sabi nga, no, ang taong mapagmataas ay bumabagsak, pero ang taong mapagkumbaba ay pinagpapala. Kaya kung i-analyze po natin, no, yung kwento kaninang babaeng nangalunya na kailangan ng batuhin para mamatay dahil sa kanyang ginawang kasalanan, ang ating mismong Panginoong Hesus, diba? Diyos na siya, hindi siya umatol. Hinatulan niya ba, no? Yung babaeng nangalunya, hindi po, di ba? Hindi niya hinatulan. Kaya tayong mga tao, marapat lang din na huwag po tayong basta-basta magiging judge, no? Huwag tayong hahatol sa ating kapwa. Alamin muna natin kung ano ang talagang tunay na nangyayari, pero siyempre wala pa rin po tayong karapatan, lalo na kung hindi naman natin ito lubos na kakilala ang kanyang pagkatao. Kaya wag po tayong maging agresibo pagdating po sa social media. Manatili po tayong mapagkumbaba sa bawat nakikita nating issue, at muli wag na po tayong makisawsaw pa, no? Ayahan na lang po natin, at lahat naman po ay nagkakasala, lahat po ay hindi perpekto, kaya ayahan na lang po natin yung mga taong nai-issue sa social media. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kalusugan at pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid namin ngayong may karamdaman. Hipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ng kanilang mga sakit. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang hindi nakakaunawaan, nakakagulo dahil sa mga pride nila, sa taas ng kanilang mga tingin sa kanilang sarili, hindi mapagkumbaba. Hipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagmahal na puso para magkasundo-sundo ang lahat. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat. Pero lalo na po, Lord, dinadalangin ko yung mga kapatid namin walang talaga. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinaproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po, and God first.